May mga broadcaster din, journalist na nagiging vlogger. So paano po ba ito nare-regulate? Kasi itong vlogger na to, halimbawa, broadcaster siya, pero may mga disinformation or fake news, kabayan. Dapat po, kasi kung mga fake news ang sinasabi niya at hindi lang once, twice, or thrice, dapat ay kumilos na ang istasyon or even ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pero sa tingin nyo, Vice President, bakit kayo ginagawa ng fake news? Meron ho bang galit sa inyo? Hindi naman no, siguro being a radio and television personality, nakikita nila na kapag akong ginamit, mukhang sisikat sila. yes. Honorable Franz Castro is recognized. Thank you, Mr. Chair. Magandang hapon, kabayan. So, yung iba naman na tanong na ni Geraldine. Yung tungkol doon sa ang mga broadcaster po ay regulated, self-regulation sila, di ba? And regulated din po kayo ng KBP at saka ng station. Kasi meron nung isang hearing, Mr. Chair, na dito vlogger siya at the same time meron din siyang station, no? Meron din daw siyang parang network na kinabibilangan. So, di ba, Mr. Chair, may mga broadcaster din, journalist na nagiging vlogger. So, paano po ba ito nare-regulate? Kasi itong vlogger na to, halimbawa, broadcaster siya, pero may mga disinformation or fake news. Nire-regulate din ba ito ng station o yung network na kinabibilangan niya, kabayan? Dapat po, kasi kung mga fake news ang sinasabi niya at hindi lang once, twice, or thrice, dapat ay kumilos na ang istasyon or even ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay, so nag-a-announce ba ang network na may mga ganitong disciplinary doon sa mga broadcaster at the same time vlogger na nagbibigay ng disinformation? Normally ho, ang aking experience ay sinasabihan lang ho sila. Okay. To stop yung ginagawa niya. At nagko-correct. Tama po ba? Dapat i-correct Dapat niya. kino-correct, no, yung mga disinformation. Kasi kung hindi niya i-correct, paulit-ulit na siyang sasabihan or until isuspindi siya. Okay. Kahit na po ito ay information, dapat po kung meron siyang sasabihin na opinion, ay dapat nakabase pa rin sa facts. Sa tamang impormasyon. Yes, sa tamang information. Opo. Pangalawa, Mr. Chair, ito syempre, kanina sinasabi natin na hindi naman maiwasan na yung isang broadcaster o kahit na kayo po kabayan, meron kayong sariling opinion sa mga bagay-bagay. So, paano nyo po yun masasabi? I mean, di ba, freedom of expression. Pero kung kayo po ay nakapaloob sa sa isang network na halimbawa may political leaning, paano po nyo ma-express yung inyo pong sa programa ninyo? Well, sa akin pong experience, hindi ko po tinitingnan yung kung ano man political leaning ng istasyon. Ang sa akin po ay kung ano aking opinion, kung ano ang tama, yun ang sinasabi ko. Wala pa naman ako na-experience na sinabihan ako ng istasyon, oy, medyo hinay-hinay ka dahil yung ating boss ay iba ang political leaning. Yes. Wala pa naman ako na ganong experience. Dahil ang human being po, Mr. Chair, ay socially and politically charged. Siyempre, meron siyang sariling opinion. So, naniniwala kayo na among broadcasters, journalists, wala naman talagang sinasabing neutral. Tama po. Kasi meron din kayo talagang sariling choice, political opinion, etc. Opo, talagang meron ho kami. Okay. So, gusto ko lang sabihin, Mr. Chair, kasi katulad din sa teacher, experience ng teacher, na yung mga teacher kasi, minsan, minomonitor yan ng mga kanilang superiors. Kaya, syempre, ang mga teachers dapat din nagpapahayag ng sarili nilang experience or sarili nilang pong choices, etc. So, katulad din po yan ng mga broadcasters, though meron po silang tinatawag na regulation. So, ano pa rin po, Mr. Chair, above all pa rin yung freedom of expression. Thank you po. Maraming salamat, Honorable Franz Castro. Mr. Vice President, mukhang wala na yatang magtatanong na congressman.
Pero bago po kayo umalis, meron lang akong katanungan out of curiosity sake. Hindi ba niyo sinubukang alamin kung sino ito mga nagpakalat ng fake news sa inyo? Hindi na po, Mr. Chair, eh. Kasi karaniwan naman hindi tunay na pangalan na ginagamit nila, eh. Oo. Although, nag-isip sana akong lumapit na ako sa NBI kung hindi siya hihinto. Pero huminto naman ho nung sagutin ko na sa pamagitan ng paglalagay ng bold letter nga na fake. Madalas po ba kayo ginagawa ng fake news? Well, pag ganito malapit ng eleksyon, Pero pag walang eleksyon, hindi ko na kayo ginagawa. medyo tahimik ko sila. Pero sa tingin nyo, Vice President, bakit kayo ginagawa ng fake news? Meron ho bang galit sa inyo? Hindi naman no, siguro being a radio and television personality, nakikita nila na kapag akong ginamit, Mukhang sisikat sila. yes, parang gano'n no. Oho, parang gano'n no. Pati nga, sorry to say this pati nga yung utot ho binibintang sa akin. Nag-viral ho yun eh. And, sikat ho talaga kayo eh. You're well known all over the country. So probably some of these, I would say, vloggers are taking advantage of your popularity. Maybe, Ika nga ginagamit kayo Opo, para opo. naman sila maging popular din po. Oh well, sabay na ho yun. Sabay na yun. Kaya lang ho, hindi ako kumikita, sila ang kumikita. Hindi, kumikita naman po kayo doon sa broadcasting. Last tanong ko po, yung ganyang fake news, hindi po ba kayo nasasaktan? Hindi po ba kayo nagagalit? Hindi naman po eh. Hindi ako tinatablan eh. Hindi ako tinatablan po. Hindi kayo naapektuhan, kagaya noon, na pinagbintangan kayo na hindi kayo bumoto kay PRD, bumoto kayo or yung sinabihan patay na po kayo, hindi well, ba kayo nade-depress o hindi nagagalit? Hindi po kasi nasasagot ka agad. Yun ang advantage ho namin, nasasagot namin kaagad bilang isang broadcaster. Oo. Pero sa pangkaraniwan tao nga po, sabi ko nga, baka mahihirapan nung sila dahil hindi kaagad nila masasagot. Wala silang means para masagot kaagad. Oh. Alam niyo, Vice President, you're very well known sa broadcasting industry. And I believe that you are liked by the people around the broadcast industry. Pero nakikita mo kahit na magandang ang ikangang image mo sa broadcaster industry, wala ka namang kinakalaban, wala ka nang kinakaway, pero meron talagang mga tao na gusto lang talagang sirain ang isang tao. Hindi po ba? Kahit kayong mga congressmen, ganun din. Lalo na po kami, lalo na po ngayong eleksyon. Kahit maganda ang ginagawa ninyo, dahil sa mga fake news ngayon, iba ay palalabas nila. Sabi niyo kanina, hindi kayo naapektuhan kahit na anong fake news ipalabason ninyo. Ano bang pwede niyong i-advise sa amin? Kasi kami naapektuhan minsan eh. Ay sagutin ka agad doon nyo. Ganun po ba? Sagutin ka agad. So, kailangan sagutin mo namin. Opo, na may mga kaibigan naman ho kayong may mga YouTube doon, may mga Facebook, gaya na ginagawa ko nga ho, bold letter, at kung minsan nagpa-plus pa, fake. Tapos pinapakalat, pinakikiusap ko sa mga kaibigan na ipakalat. Yan o. Kasi hindi naman kayo pwedeng mag-board. O kaya, tumawag ho kayo sa mga broadcasters, sa mga broadcast journalists. At ipakiusap nyo kung pwedeng ma-interview kayo para ipaliwanag nyo itong lumabas na balita. Siguradong tatanggapin naman po kayo. Basta open lagi po. Yan ang pinakikiusap ko sa mga government agencies na open lagi sila kapag may lumalabas na balita. Kasi kung minsan ho ay kumakalat na yung balita ng mali, hindi ka agad nasasagot ng mga government agencies. Sa tingin po ninyo, kailangan ng Kongreso gumawa ng batas para mapigilan ang paglaganap nito mga fake news, para naman maprotektahan yung mga reputasyon ng mga tao. Kasi nakita naman ho ninyo,
Marami yung mga personalidad nasira rin ng reputasyon because of fake news. Tingin nyo, kailangan ho natin gumawa ng batas? Baka ho magandang pag-aralan itong kay Congressman na Digital Council of the Philippines. Para lahat ng Facebook, YouTube, member ho dito, para kung meron ng reklamo tungkol sa mga post na hindi maganda o hindi totoo, may papasok ka agad dito sa Digital Council of the Philippines. Kasi po, I don't know, Congressman, Mr. Chairman, baka ho pag komisyon pag may batas, napapalusutan pa ho eh. Tama po. Napapalusot pa ho pa sa batas. Umaabot ho hanggang sa Supreme Court. Baka ho dito, baka makatulong itong pag-aralan ho nating mabuti ang Digital Council of the Philippines. Baka ho mas may ngipin ho ito para mapigilan ang pagkalat ho ng fake news. Actually, Mr. Vice President, pagkatapos po nitong hearing na ito, meron na ho kaming mga proposed legislations Opo. to counter this fake news. So hindi na po ako magtatagal, Mr. Vice President. In behalf ng committee, maraming salamat po sa Thank you presensya ninyo. Pwede na po kayo ma-excuse po. Opo. Kasi we'll now proceed to the next issue with